Grabe, napakakapal ng fog dito. Ito yung view natin, tingnan nyo naman. Ayan yung tent natin ngayon habang nagluluto tayo. Dito sa likod natin, maulap. Tapos dito sa harap naman natin, yung City of Lights. Ito nga pala guys, ang maganda pag ganitong weather, yung umaambon, laging mayroong rainbow. Parang Baguio, napakalamig. Sarap. Perfect. Medyo mabigat lang. Yung box, nasa 10 kilo. Okay. So, ganito na yung tsura nyo guys. Isang table na siya. Kung gusto mong ma-experience yung mala Baguio, mala Sagada, dito po sa Batangas, meron na. Good morning. Good morning pa ba? Time check, 11 AM. Ayan, good morning po. Nandito tayo ngayon sa Calamba, Laguna. At meron na naman po tayong adventure ngayong araw. At ang gamit natin ay ang ating ADB 160. Ayan, loaded na naman tayo. Ang dami nating bitbit. Kasi ngayong araw ay magmo-moto camping tayo. At meron tayong bagong mga gamit. Ayan, papakita ko muna sa inyo yung setup natin. Ito, meron tayong bagong bag dito, yung sa SEC. Nagpalit ako ng bagong bag dahil itong side na to wala pa tong laman, pero tingnan nyo parang may laman siya kasi meron siyang pampatigas dito sa gilid. So kahit bumagsak yung motor nyo, ito matibay at saka protektado pa rin yung laman sa loob. Hindi nga lang siya yung may hangin ha, kakaiba pa rin yun ha, iba yun. Ito naman ang laman nito is kapote. Tapos tinanggal ko na siya, yung dating nandito sa gilid natin na bakal, tinanggal ko na kasi pag nagsasenta stand ako, hindi ko mahawakan tong grab bar. Kaya tinanggal ko na, nilipat ko dito sa harap. At saka para yung balance ng ating mga gamit is hindi lahat nasa likod. Meron din dito sa harap. And nagdagdag na rin tayo ng crash guard. So yung crash guard natin, yung half crash guard ng SEC Moto Supply. Ito yung may design. Ayan. Meron siyang sabitan. Ito pwede nating mailagay itong side bag natin. Ayan. May mga butas-butas siya. Ganyan siya. And dito naman sa ating gitna, naglagay din tayo ng tunnel bag para medyo mabawasan din yung load natin dito sa ibabaw nitong ating motor. Kasi napakabigat. Lahat ng bigat nandito tapos gumagalaw yung manubela ko. Ngayon, nag-add tayo dito. Yan, yung mga gamit kong pang vlog, camera, mga tripod, nandito. Medyo mabigat din tong part na to. Tapos sa ilalim, naglagay din tayo. Tapos, ito pa rin yung ating waterproof na bag. Yung ating lutuan nandito na, dito ko na nilagay. Binawasan ko to ng laman. Dahil hindi na natin dala yung ating table o yung camping table natin. At meron tayong bagong camping table, which is ito yon, yung SEC Box Camper Table. Tama ba yung pangalan niya? Parang ganun. Wala pa kasi ito sa market. Bali, ito yung pinakang sample. In-unbox ko na to sa aking Facebook account. At ngayon, ito na yung unang araw na magagamit natin siya. So pasilip ko muna sa inyo guys. Tingnan nyo yung gilid. Meron siyang ay mga aloy-aloy dito. Hanggang dito sa part na to. Tapos, ito yan guys, na-open yan. No? Ito rin, na-open din to. Ayan. Tapos, ito rin. Oh, naisip ko nga pala, yung mga nagbi-business ng nakamotor tapos nagtitinda ng coffee. May nakita kasi ako sa Marilaki. Pwede sa inyo to. Oh. Ganito na siya oh. Ayan. Tapos meron pa yan dito sa mga side. Lalagyan natin yan mamaya, papakita ko sa inyo. Tapos itong kulay blue na yan, nilalagyan ng paayan. Papakita ko rin sa inyo mamaya. Kaya excited na rin akong mag-moto camping kahit medyo nag-uulan. At ang napili natin ay ang Batangas. So ang pupuntahan po natin ngayon ay ang Mount Banoy View Deck. May nakita ako ditong camping site. Ang ganda kasi niya. Pag gabi, kitang-kita yung city lights. Tapos pag umaga naman, may sea of clouds. Sana bigyan tayo ng magandang panahon dahil nag-uulan. Ayan, kanina medyo umaambon-ambon na. Kaya huminto nga ako kasi lalagyan ko sana ito ng plastic. Pero tumila naman eh. Minute na naman. At base sa ating mapa, nasa 2 hours and 18 minutes, 66 kilometers. Let's go! Kung nag-SLEX tayo, nasa 2 oras lang yung biyahe natin mahigit. Mas mabilis.
Kaya lang, kukunti lang kasi nadadala ko pag yung ating MT-450 yung gamit. Kaya mas paborito ko pa rin tong ating scooter kahit medyo mahaba-haba yung babiyahihin natin. Dadaan tayo ng bayan-bayan, matatraffic. Chill lang naman tayo, tsaka masyado pang maaga. Maligayang pagdating sa lalawigang Magiting, Batangas. Eto na, medyo lumalakas na yung ulan. Eto yung magandang bypass. Tingnan nyo yung bike lane, no? Ang ganda ng pagkakagawa, may kulay pula pa. Ayan, dito tayo dumaan sa Ibaan. Sa looban tayo dumaan. Yung highway nandito sa kanan natin. Mas maganda pala dito dumaan, hindi gaano traffic dahil kukunti lang yung mga sasakyan. Ito yung dinaanan ko rin nung pumunta tayo ng Lobo, Batangas. Ito na, palabas na tayo ng San Jose, Ibaan Road. Guys, ito na yung kalsadang ginagawa na magiging Startol. Sa ngayon, pwede pang dumaan yung mga motor. Ayan, libre pa tayo nakakadaan. Kasi nga, hindi pa siya tapos. Ito rin pala yung dinaanan natin nung pumunta tayo ng Lobo, Batangas. Nag-moto camping din tayo nun. Ito yung mataas na bridge din na ginagawa. Talagang ang daming bakal, oh. Sinigurado talaga nilang matibay yung bridge. Uy. Ang gandang tingnan, no? Tingnan nyo yung mga truck. Ito nga, tumirik na dito. Kasi nga paahon. Nabibitin sila. Hirap sila paahon. Naghahanap na tayo ng palengke para makabili na tayo ng lulutuin natin. Malapit na tayo eh. 20 minutes, 9 kilometers. Malapit na tayong kumanan. Wala pa akong nakikitang palengke. Patay tayo. Naku, wala tayong lulutuin ito. Barangay San Jose, Sico. Ayun guys, doon sa may cell site, doon tayo pupunta. Kita ko na, nandito sa kanan. Tapos ito, 200 meters kanan na daw tayo. Kaya lang, wala pa tayong nadadaan ng palengke. Anong lulutuin natin? Ito nakalagay dito, to Mount Banoy. So dito tayo. Ito, may mga mabibili dito. Tingin tayo dito, baka mayroon tayong pwedeng maluto. Yun, oh. Meron pala dito. Sakto, may mabibili pala dito. Ano to? Uy, may karne sila dito. Ito, manok. Yun, oh. Isda, ayun, sakto, may hipon. Ate, magkano po dito sa hipon? 130 po, 130? Ano po, ilan po ito? Ilang kilo? Ito po, ano pong isda ito? Po? Muslo? Muslo daw to guys. Hipon na lang tayo. Sigang tayo ng hipon. Ayun, meron pa sila ditong, itong isda na to, mapula. May pusit din. Uy, may tulingan. Ayun, no? May ganito. Pansigang te, ano bang pwedeng halo dyan? Ito, kamatis. Te, samahan mo nga sibuyas. Wala bang maliit-liit lang? Pwede bang kalahatin ito? Alit naman. Sige. Sige, ito na lang. Shoutout ulit kila ate dito sa papunta ng Mount Banoy. Dito kayo makakabili ng mga kailangan nyo. Mga prutas, mga gulay. Kompleto sila dito. Meron ding mga, may mga karni dito. Tapos nakaganyan na. Wala, nasira. Sorry po. Sorry po. Sorry po. Nasira ko ata. Ito si ate. Naninira pa tayo ng gamit. So naka-plastic yung kanilang mga dito, mga karne. May mga gulay, may itlog kompleto, bawang, sibuyas, kamote. Bumili akong kamote at saka ang bilhin natin is yung hipon at saka yung mga pangsamya kasi magsisigang tayo ng hipon. Hindi pala ako naka-record kanina. Yung mic ko pala is nandun sa helmet. Kaya inulit ko lang. Tapos dito, makakabili rin kayo ng tubig, mga chicha, lahat kompleto sila guys. Pagliko nyo, paakyat papunta ng Mount Banoy, dito na kaagad siya. Ayan. So kahit hindi na kayo magdala ng inyong mga lutuin, dito na kayo bumili. At dito rin pala meron silang live tilapia. Ayan, no. Oh, sarap niyan. Galing daw to sa Talisay. Dito naman sa kabila, dyan tayo pwedeng kumain. So kakain muna tayo, hindi pa tayo nagla-lunch, sakto. Ayan, meron din dito sa kabila naman bilihan ng tinapay. Kompleto sila dito. So yung mga pinamili ko, nandito sa side natin.
Eto, dito ko lahat nilagay. Walang laman to. Niready ko talaga to para sa mga bibilhin nating lutuin. So, ang binili ko is yung hipon. Yun po yung hipon na binili natin. Tapos mga samya, pangsigang, sitaw, labanos, tapos sili. At saka bumili ako ng itlog para naman bukas ng umaga. Tapos bumili na tayo ng tubig. 2 tubig. Ayun, shoutout kila ate. So dito, tingin tayo ng mga ulam nila. Alin po yung pinakamasarap na yun? Lahat to masarap. May So, tsara. tsara. Ay, oo nga no. Tsarang papaya, 50 yung isa, 20 yung maliit. Kuha ako nito, Nay. Oh, sige. Yan. Pang 20 ito. baon ko paakyat. Ito po sisig. Sisig na manok yan. Sisig na manok. Ito po. Tapos, Sisig na manok, sisig na baboy. Alin po sa dalawa masarap? parehas na Parehas din. Grabe, hirap pumili Sige na, ito na lang baboy. baboy. Apo. Sige. Pag take out daw guys, nilalagay nila doon sa pinakang Tupperware. So magiging 86. 6 pesos mag-a-add lang kayo. Pwede nyo baunin paakyat. Tapos pwede pala kayong umorder pa dito ng mga lutong pansit, lomi, palabok, yung maramihan po. For sharing at saka yung nakabilao. Ayun. So kung gusto nyong magbaon paakyat, pwede kayo dito sa... Nay, anong pangalan po nitong ano nyo? Ano yun, Haidas Place, Haidas Place Grills and Resto. Ayun. Time check, 2:21 na ng hapon. So, meron din pala mga tricycle dito guys. Kung sakaling wala kayong dalang sasakyan, gusto nyo mag-commute, pwede kayong mag-rent dito ng tricycle. Punta na kasi. Hello guys. Hello po. Saan? Wala yung mga kabalikan tawag kaya dito. Uwi. Sa process. Ay, kapag kayo nagdaan. Hindi kami galit na babae kami nagboto. So base sa ating mapa, nasa 4.8 kilometers, 14 minutes paakyat. Tara, pasok na tayo sa loob. Sabi ni Kuya, medyo matarik daw yung aahunin natin. Ito pa pala, may mga tindahan pa pala dito sa loob, ano? Ayun, nakikita ko kasi sobrang tarik nga naman nung yung bundok, tsaka yung cell site. Kasi doon malapit yun eh. Welcome Barangay Tulumpok East. Stop Barangay Checkpoint. Ayun. Opo. Sige po. Ano pong kailangan, sir? Sir, valid ID tapos mag-registration muna kayo din Yung ID po iiwan? Hindi naman. Sige po. Ayun. So pag visitor, mag-iiwan ng ID dito. Tapos babalikan mo na lang pag pababa ka na. Ayan. Tapos magre-register daw tayo. Saan po mag-register? Dito po. Nag-registered na sila? So magbabayad tayo ng 20 pesos. Ayun, so in case of emergency, pwede nyo silang tawagan. Sa checkpoint, 24/7 po. 24/7 po, opo. So magbabayad tayo ng, ano pong tawag sa kanila? Environmental fee. Mental fee. Ayun, sige po. Pesos po. Thank you po. So overnight na po yun, yung 20 pesos na yun. Kahit ilang araw. Sige po, thank you po. So iniwan natin yung ID doon. Tapos mamaya pagbalik o bukas pagbalik natin, pwede na natin kunin. For security daw yun. Wala ka naman ibang tatagusan ata sa taas eh. Kundi dito rin yung pinakang exit mo. Medyo matarik din pala to guys oh. Ito po yung dadaanan nyo. Kahit 4 wheels naman, kasya siya. Again, kung wala naman kayong sasakyan guys, pwede kayong magsitar o mag-arkila ng tricycle. Nasa 200 pesos. Pero pag dalawa kayo, 150 each. 300 pesos. Dito pala yung bahay sa bato. So open daw siya every Saturday and Sunday 8 a.m. to 8 p.m. So sarado bukas kasi bukas is Friday. Entrance fee, donation only. Maganda yan, balita rin to eh. Kaya lang hindi siya open bukas kaya hindi natin masisilip. Talumpok, Silangan, Barangay Hall. Dire-diretso lang. To Mount Banoy. Stay in your lane. Medyo basa yung kalsada Tapos may lumot yung gilid. Ingat-ingat kayo guys pag pupunta kayo dito pala. Dito kayo sa bandang gitna. Purok Sitio Banoy. Yung Banoy is sitio. Ito matarik to. Sa video ko to parang patag lang. Pero sa personal guys matarik. Pwede kayong bumusina para
ma-inform niya nasa taas. Bahay sa bato. Ito pa pala ang bahay sa bato, hindi doon. So baka mamaya makita nyo yung signage doon. Hindi pa pala doon yun. Ito pala yung pangalawang signage. So dito siya. Tara. Matarik. Nangangamoy preno ah. Baka yung gulong nila. Medyo mahangin na dito sa part na to ah. Unahan ko na sila. Aso, doggy. Makikiraan. Oh, doggy, makikiraan ulit. Malakas na yung hangin dito sa taas. Woo! Ang taas. Ahon. Woo! Talagang paahon siya. Ito na ata yun. Ayun. Ito pala. Hello po. Gandang hapon po. Ay grabe, ganda dito. Guys, tingnan nyo ito. Ibaan, Rosario, Batangas City. Lahat na guys, andito pala. Kitang kita no. Overlooking talaga. Si Ate Rose. Ayun. Sige po, park ko po muna. Ayun guys, welcome to Vista Manuel dito sa Mount Banoy. O Banoy. Ayan. Pipili tayo kung saan tayo pupwesto rito. Ayun yung bahay sa bato. Kita natin dito. Mas mataas pa tayo dun. Grabe, kita natin yung buong Batangas oh. May upuan dito, pwede kang mag-bonfire. Tapos dito. Tapos may ganun sila, may kubo sila dun. Tapos may duyan. Tapos meron pa silang ganun, kubo. Bali dalawa. Malamig yung hangin dito. Meron pa sila ganito, duyan. Ayun, bali yung kapatid na bunso ni ma'am is gumawa daw ng app na tinatawag is WeCamp. Ayan po yung logo. So doon makikita nyo yung mga campsite at saka yung weather. Tama po ba? Weather forecast. Opo. Ituturo po dun kung maulan, mainit, kung anong oras kayo best mag-pitch ng tent. Ganun po. Tsaka Maganda. makikita din po yung mga reviews dun ng mga nakapunta na sa area. Bali, ano po yan? Lahat ng campsite sa Pilipinas? Yung pong napuntahan na nila. So check natin guys kasi maganda yan. Sa mga mahilig mag-camping, makikita nyo na yung campsite, tapos yung review at saka yung weather kung kailan yung best time na pumunta ron. Okay guys, so eto na. Final na. So dito na tayo magse-set up. Dito sa may bandang puno ng bayabas. At ayan po yung view natin dito. So ang una ibababa muna natin itong ating bag para makapag-set up na tayo ng canopy. Medyo lumalakas na yung hangin dito. So ang uunahin ko muna yung aking trapal. Sa mga nagtatanong pala ng ating trapal o yung tarp, ito po ay shed culture. Kaya lang parang wala na sila sa Shopee nito. Ito kasi is regalo lang sa atin ni Kuya Mau. Double check ko guys, lagay ko sa description. Or pwede naman kayo gumamit ng iba pang mga tarp. Ito waterproof. Sobrang tagal na rin natin hindi nag-camping ah. Yan. Mahirap pala pag wala siyang paa. Kaya pala yung kay Reed, bumili siya nung lagayan. Para kahit nakatusok mo na ganyan, pwede ka na magtali. Ito, kailangan mo na kaagad abangan. Pag tinali mo na ganito, ibababa mo muna. Ito yung diskarte kong ginagawa. So tali ko muna, tapos saka ko susukatin. Tapos adjust na lang ng tali. Tapos saka ko hihilahin dito. Saka muna. Yan. Wala, natumba. Ayan guys, nagpaturo tayo kay ma'am. Ayun guys, mali pala yung laging ginagawa natin. Dapat pala, yung pole natin may dalawang tali na paganyan. Hindi yung nandito lang sa gitna. Akala ko kasi kontrahan sila ito, tsaka yung nandun sa dulo. Hindi pala. May natutunan na naman tayo. Ma'am, ako na po. Tulungan ko lang po kayo dito hanggang parang nasira na to. Oo ma'am, bumigay yan sa maliko. Ay sir, wait. Ikat na. Para hindi Ah. malusot. Yan.
Sige pa. Para po hindi tumalisik yung ano niya. Para hindi mabunot. Yan, tama po yung medyo naka-sideways para... Ganda, sir! Ay! Talagang expert si ma'am pagdating sa mga tali ng... Turo po ng asawa ko to. Ah! Ang asawa ko po yung teacher. Opo. Ngayon po ay Boy Scout din po siya at the same time pagka... Opo, hihilahin nyo lang. Ganyan lang po. Tanggal na. Opo, tanggal na. Release Ah! na. Ang galing! Oh guys, tingnan nyo to. Oh, ang galing oh. Tapos paghihigpit, alam, ito ma'am yung paghihigpitan din, madali lang no? Opo. May natutunan tayo kay madam. So gagayahin natin dito sa kabila. 3:55 ng hapon, so mag-alas 4 na. Ah, may signal po pala dito. 1 bar yung globe. Double check natin yung smart. So bali, tinali muna ni ma'am ng ganito. Ganyan. Right, tapos saka sinuot dito. Yan, ganun lang. Tapos saka tinali dito. Ah, ang dali lang pala. Tapos saka itali ng ganito. Ayun. Oh. Ang dali lang pala. Na-set up na natin yung ating tarp. Ayan, pag ganyan siya para kita natin yung view dito. At ayan po yung view pa rin natin, napakaganda. Medyo dumidilim na lang. Ayan na, papunta na rito yung ulan. Grabe, parang magkaibang mundo. Ang dilim dito. Tapos doon napakaliwanag. Yung ulap na itim, halos parang kapantay na natin. At yung tower dito sa taas natin, wala na. Hindi nakita. Bali, hindi pa tayo nakakapagpalipad ng drone. Hindi pa natin naiikutan to kasi nga, yan, medyo madilim, maulap. So maya-maya, pahintuin muna natin yung ulan. Tingnan natin kung magki-clear para mapagpalipad tayo ng drone. Tapos, pwede na akong mag-set up dito ng tent. Dito pala walang kuryente. Meron po sila solar lang. Kaya magbaon kayo ng mga power station, power bank. So siguro magpalit na rin tayo ng tent. At gusto ko yung naka-float. Yung ganun kay Boss Reed. Kasi kahit maputik, kahit umulan, safe ka. Hindi ka mag-aalala na mababasa yung higaan mo. Makakatulog ka ng maayos. Nagtitingin pa ako kung anong brand yung maganda at saka yung medyo pasok doon sa budget natin para makapagpalit na tayo. Ayan siya. Ah. Saan yung pinto? $4:56 ng hapon at eto na. Okay na yung setup natin. So saktong-sakto yung pwesto natin dito dahil maraming puno. Kahit pa paano, nahaharangan niya yung hangin. So dito tayo sa part na to, dito tayo magluluto. Itutupi ko lang to. Ganyan. Yan. Tapos dito na tayo maglalagay ng ating lutuan. So bali ganito nga pala guys yung ating box. Tatanggalin mo to. I-unlock mo lang yan. Tapos iiwan mo lang yung plate. Basta hihilahin mo lang tong box mo. So saka mo na tatanggalin. Isang buo na yan guys. Ayan. So maiiwan yung pinakang plate na nakakabit dun sa inyong bracket. So tara. Dalhin na natin doon sa ating tent. Let's go. Medyo mabigat lang. Yung box nasa 10 kilo. Kasama yung mga accessories. Lahat-lahat na. Yung regular na alloy box nasa 7 kilos. Pumapatak siya na 3 kilos yun na dagdag. Nalaglag ang aking GoPro. Ayan. Sa loob kasi, nandito yung drone natin. Tatanggalin ko muna yung drone. Saka yung bag ko pala, dito ko nilagay. Ayan. Malaki pa yung space sa loob ah. Pwede pa kayong maglagay ng gamit bukod dun sa mga accessories na kasama nitong ating alloy box table. So bali meron pala siyang paa. Ito. Kaya lang, kailangan ko palang higpitan to. Wala kasi ako nung vice grip na pang hawak dito. Sobrang higpit kasi ng tornilyo. So tiyagain muna natin na medyo gumagalaw ng onte. Open muna natin yung mga wings niya. Ayan. At ito. Pwede namang hindi ilagay yung paa, pero kung medyo mataas yung bangko nyo, ito kasi yung bangko ko. So medyo nakayuko ako, kaya lagyan natin siya ng paa. Yung paa niya, nilalagay lang dito sa gilid. So ito, dapat i-shoot mo dito. Diyan. So i-slide lang yan. Yun. Tapos saka mo ilalak. Right, so okay na siya. Pag i-adjust naman, ito, press mo lang yan. Tapos saka mo bababaan or tataasan. So ganun din yung gagawin nyo dito sa kabila. Ito naman yung mga lock dito sa mga table. Ayan. May lock siya dito. Kaya hindi siya papagpag. Ayan. So eto guys ang kagandahan nung na-adjust yung paa kasi yung mga area kagaya nito, hindi siya pantay. Pwede mong adjust yung isang paa niya.
So ipantay mo lang. So i-adjust mo ngayon para magpantay siya. Yan. Yun. Yan, medyo gumagalaw nga lang dahil nga dun sa yung parang tansan na paa. Hindi siya mahigpit. Pero okay na muna yan sa ngayon. Tapos, ito naman yung kasama pa niya. Itong plate na to. Dito naman siya. I-cover mo yan dyan. Para itong buo na to magamit mo. Yan. So, ganyan. At ito nga pala, maganda yung kanyang parang envelope. Para hindi siya nagkikis-kis, hindi nagagasgas yung plate natin. Hindi lang yan, meron pa siya ditong triangle na plate. Itong triangle na plate naman dito sa gilid. Para maging isang buo na siya. Para lahat ng side nagagamit nyo. Yun. Okay. So, ganito na yung tsura niya, guys. Isang table na siya. At hindi lang yan. Meron din tayong lagayan pa ng condiments. Yan. Ito naman yung mahaba na plate. Bali, dalawa. Tapos, meron po siyang mga pole. Yan. Ito-tornilyo mo yan dito sa gilid. Kaya meron siyang butas dito. Ito, may nakareding butas dito. Ayun, dalawa. Pwede rin naman dito sa kanan. Depende sa inyo kung saan nyo gustong ilagay, kung saan kayo magluluto, saan kayo komportable. Meron pala siyang boundary. Ang gagawin ko, itong boundary na to, doon nakaharap para yung ilalagay ko, ipapatong ko dito, hindi malaglag. Yung isang pole is ganyan. Nandito yung tornilyo. Siyang isasaksak dito. Kompleto na yan, guys. Oh. Bale, yung isa, dito, ganyan. Tapos, meron pa kasing isang pole yan, na mas mahaba, kung saan doon yung ilalagay yung ilaw. May lagayan siya ng ilaw eh. Hindi ko alam kung saan ko na ilagay. Wala, bakit wala dito? Kunin ko muna yung aking kalan, yung ating mga utensils. Tapos, hanapin ko yung palagay ditong pole para mailagay na natin yung ilaw at set na natin yung ilaw. Medyo dumidilim na. I think dito ko na ilagay yung isang pole. O nga pala, bumili na rin tayo ng tadtaran. Ayan. So, meron tayong ganito, sabitan. Sabit ko lang yan dyan. Ito nga palang pinakang takip, meron siyang design para sabitan yan. Kagaya nito, ayan. Bili kayo ng hook. Sabit nyo yung mga utensils nyo dyan. Ito, ilalagay natin dito sa gilid para aesthetic. Like that. O, di ba? Yan. Angas. Ang galing. O. Pala, pwede ko na ilagay dito sa loob after ko makuha yung mga gamit ko. Yan, ilalabas ko lang muna. Yan, pwede ko namang ilagay na ganyan. Yan, nakatayo. O, di ba? Tapos yung tadtaran, sabit ko lang dyan. Dito to. Hindi siya kasya. Dito na lang to. Ganyan. Dito tayo magluluto. Kita ko na. Ito nga pala guys, nakita ko na. Nahalo lang. So dito siya ilalagay. Pwede naman dito sa dulo, sa kanto. Yun o. Right. Tapos sabitan natin ang ilaw. Asan na yung mga ilaw natin? Kunin ko lang yung mga ilaw. Yan. Dito yan. Sabit mo yan dyan ngayon. Ganyan po yung itsura niya. Para pag nagluto tayo, maliwanag. Yan yung setup natin. Ayos. Sunset na dun. Kaya lang maulap. So ito pa. May ulan din dito. Time check, 5:48 ng hapon. At ito na, nakikita na natin yung ilan sa mga ilaw dito sa baba. So ito daw yung Batangas City, yung medyo maraming ilaw. Sana nakita sa camera ko, medyo makapal kasi yung ulap, parang may hamog siya. And ito sa part na to, meron din. Ayan.
Tsaka ang tahimik dito, ang sarap nung huni ng kuliglig, oh. Guys, binigyan tayo ni ma'am nitong... Ma'am, anong tawag po dito ulit? Sumang lihiya. Sumang lihiya? Lihiya. Yun, suman lihiya. Ayan, tikman natin. Ang cute. Ayan. Yun, malagkit pala. Ayan. Sarap sa kape to. Ito naman yung kanyang pinang sausawan. Hindi siya sausawan, palang tawag. Pinakang toppings, ayan. Mas masarap siya pag meron ito. Medyo matamis siya. Kap. Bubusog agad tayo nito. Mag-iigib na tayo ng tubig at huhugasan ko yung mga gamit ko. Medyo matagal ko na kasi hindi nagamit to eh. Ito yung CR. Ito yung lababo. Uy, yan may tubig. Ang lamig ng tubig. Tapos ito po yung kanilang CR. Ayun. Oh, malinis yung kanilang CR. Tapos may tubig. Malinis yung bowl. Tapos dito po pala meron pang isang lababo. So bali dalawa. Kasi yan, pwede mong ilagay dito yung mga gamit mo. At dito daw pwede rin kayo magluto kung sakaling malakas yung hangin dun sa labas. So bali dito pala makakabili kayo ng mga ayan, suka, toyo, century, San Marino. May Barako Coffee din pala sila, ma'am. Ayan, mga toothbrush, mga Colgate. Ah, ito daw CR din. Ito, mas malaki tong CR na to. At saka malinis yung CR nila. So, bali dalawa po yung CR nila. Isa doon at isa dito. Ang lamig ng tubig. Parang may yelo yung tubig. Yeah. Yeah. So, ayan, magluluto pa lang tayo ngayon ng sinaing. Dito na lang pala tayo magluto ng sinaing sa mas maliit. Para dito sa mas malaki, dito tayo magluluto ng hipon kasi medyo maraming gulay yun. Oo nga pala, dahil nga pala ganito yung table natin, so pag mayroon tayong mga tirang pagkain, pwede na natin dito ilagay sa loob, tapos naiilak natin itong ating box. So napaka-useful niya, lalong-lalo na tayo pag mayroon tayong sobrang kanin, mayroon sobrang pagkain, ang hirap hanapan ng mga lagayan kung saan natin ilagay para hindi makain ng aso or mga hayop na gumagala or ng mga gumagapang. So etong box natin, pwede nating ilagay dun sa loob mismo yung tira nating pagkain. Para kinabukasan, safe pa rin. Bumili pa talaga si sir. Sige po. Meron pa naman po, extra lang po. Magkano po yan? Ayun guys, shoutout muna kay sir. Sir, sorry po, ano po nga pong pangalan niyo sir? Joel B. Ayun kay Sir Joel. Ayun, shoutout kay Sir Joel. Joel B. Joel B. May YouTube channel ka din, sir. Yun, dinalhan tayo ni sir nitong butane. Ang pangalan to is Gaslight. So nariripilan siya compared dun sa ating yung ordinary. Mas okay pala to. Nice to meet you, sir. Hello ka po sa YouTube natin. Ayan. Guys, eto na, nagpa-fog na oh. Tingnan nyo yan, yung cross dun oh. Kitang-kita yung ulap. Grabe, dito lang yan sa Batangas. Ayan. So ito yung view natin, tingnan nyo naman. Ayan yung tent natin ngayon. Habang nagluluto tayo. Dito sa likod natin, maulap. Tapos dito sa harap naman natin, yung City of Lights. So dalawa yung ano dito, i-enjoyin mo dito. Grabe. Ayun, shoutout kila sir. So magluluto na tayo ng ating sinigang na hipon. Guys, ito yung sinasabi ko sa inyo. Pwede magkaroon ng mancha yung loob ng box nyo. Lalong-lalo na yung sinaing, halimbawa ganito, umapaw. So dapat lagyan nyo ng mating. Para kung umapaw man, hindi dumiretso dun sa loob ng inyong box. So ito, ililipat ko ngayon dito para makapaggayat na tayo. Nakahara kasi siya dito. Ay, ano po yan? Uy, Larga Vista. Anong, tama po ba ang tawag doon? Ayun, pinapahiram tayo ni ma'am ng Larga Vista. Para makapag, ano tayo, sightseeing. Ba't walang makita, ma'am? Sarado pa. Ayun. Ayun, papahiramin daw tayo ni ma'am nito. Makakapamboso tayo dito ah. Meron din po kami pinapahiram ng mga yung mga Ay, kita ko yung tagig.
Ang lapit ng city, oh. Ay, thank you po. Sige po, mamaya pagkaluto, ano. Thank you po, sige po. Nice to meet you po, sir. Sige po. Okay, guys, mamaya gamitin natin to para makapag-sightseeing tayo dito. Ganda nga naman ito kasi makikita mo na mas malapitan yung mga ilaw, yung kabayanan, yung city ng Tagaytay. Ay, Tagaytay tuloy, Batangas. Kailangan muna natin lutuin yung ating hipon kasi kanina pa yun. Mabilis pa namang mahampok o masira yung hipon. Ang sarap dito, lamig. Hindi mo na kailangan pumunta ng Baguio para maranasan lang yung lamig, yung ganda ng tanawin. Sumisipol yung hangin. Uy, ang lakas. Uy. Uuwi muna sila, ma'am. Bale, hindi sila dito natutulog. Pero, tanaw tong campsite nila doon sa kanilang bahay. At yung bahay nila, tanaw din dito sa campsite. Wala ka. Ayun na. Ayun na. So guys, magluluto na tayo ng hipon. Ayan, sinigang na hipon. Na natin yung sitaw. Papakuluin muna natin mga gulay kasi madali lang naman maluto yung hipon. Unahin ko muna ito, papalambutin. Saka itong labanos. Lambot na siguro to. Sira yung upuan ko, guys. Lumubog. Tapos nabunot na yung tali. Natanggal yung paa. Saan kaya napunta yun? Lumubog. Time check, 7:49 na po ng gabi. At ito, malapit na to. Bango. Yan yung halo natin. Ito yung hipon. Ang dami ng hipon eh. Kunti yung sabaw. Dagdagan natin. Lagyan na natin yung ating hipon. Sarap nito. Ang bango. Ang dami. Punong-puno. Punong-puno, guys. Sarap nito. Sarap. Perfect. Perfect. Sarap, guys, sarap. Yun, oh. Dami. Dami nating ulam. Sarap humigop ng sabaw sa ganito kalamig na weather. Medyo maingay lang yung aking tolda, guys. Pasensya nyo na. Ang disadvantage pala nung ganitong plato, mainit. Hindi mo siya pwedeng hawakan pag mainit yung pagkain. Kaya kailangan talaga ng table. Butin lang, may ganito tayo. Sarap. Perfect. Grabe. Busog na busog ako, guys. Ito yung natira. Meron pa tayong natirang kanin. Tapos, natira na lang yung sabaw. Yan, nubos ko na yung hipon. Sayang naman, baka masira bukas. Naramdaman ko na yung lamig. Parang nakakatamad na tuloy maligo. Pero kailangan natin maligo. Kasi naulanan tayo kanina, naambunan tayo. Liligo tayo dito. Yun, dito pwede maligo, maluwag-luwag. Yan, ang kagandahan may ilaw. Pero solar lang yan, guys. Tara, iniwan pala nilang bukas to. Bagay, wala na may ibang tao. Lakas ng hangin. Sana hindi bumigay yung tent natin. So, bali maliligo muna ako kahit medyo malamig. Let's go. Boom! Fresh!
Grabe, napakalamig guys, pero ang sarap maligo. Tayo ko muna to. Tapos, tara. Bonfire na tayo. Let's go. Guys, ito yung sinasabi ko sa inyo. So, after natin magluto, tapos matutulog na kasi tayo, so pwede nating iligpit yung mga gamit natin, tapos ilagay natin dito mismo sa box. So, ngayon, ito yung ginagawa ko. Pinupunasan ko muna siya, make sure na tuyo, bago ko ilagay dito sa box. Tapos, itutupi ko lang to. Pero itong mga set ng table, yung mga yan sa gilid, hindi ko na itutupi. Yung mga gamit lang para kung sakali mang may pumuntang aso, pusa or mga hayop, so safe yung ating mga gamit, hindi siya magkakalat. Ako na ilalagay yung kanin ko para bukas may kanin pa tayo. Okay, huwag ka matatapon. Okay na ito pala. Malalako na siya. So ayan, nakalak na yung ating box. Sindihan na natin tong ating bonfire. Naready na nila yung bunot. Yung bunot na may may krudo. Tignan natin kung magliliyab to. Yun. Yun na. Sana magdalit. Tapos dito tayo upo. Tapos pagmamasdan natin tong city view. Medyo madilim dito sa part na to kasi ulanin yan. Pero kanina pa yan, ganyan. Guys, good morning. 6:11 ng umaga. Grabe, napakalamig dito. Tingnan ko nga sa website kung anong temperature dito. Base sa Google, nasa 28 degrees Celsius daw dito. Pero ito ay sa Talumpok, Silangan, Batangas City. Hindi siya dito sa mismong kinatatayuan natin. Tingnan natin sa labas. Uy. Ayan na siya guys. Wala tayong makita sa baba. Lamig. Grabe, nag-moist na yung table natin. Lamig. Ayan na siya. Puro ulap. Lamig. Yung ulap ay may kasamang ambon. Pero grabe, solid. Parang Baguio. Napakalamig. Nanginginig ako. Wala tayong makita sa baba. Kahapon, sobrang clear niyan. Kitang-kita natin yung kabahayan at saka kapatagan. Ngayon, ayun siya.
Lamig. Hindi ko kaya. Napakalamig. Dito tayo. Kape muna tayo para maibsan yung lamig. Guys, yung mga ganito palang hook, yung may malapad yung ganito, pwede pala dito. Ayan o. Ganitong hook na yung bilhin nyo. Pwede siya dito. Tapos dyan nakasabit yung mga, ayun, ito, cap. O, para malinis. Medyo malakas lang talaga yung hangin dito. Kagabi, lagi ako nagigising kasi sobrang lakas sumisipol. Umuugong yung hangin. Tapos ganyan, pumapagpag yung ating tent na parang feeling ko mawawasak na naman kagaya dun sa Maliko. Kaya medyo bitin-bitin yung tulog natin. Kapag magka-camping kayo dito, magdala kayo ng jacket at saka kumot. Ang lamig po. Mga pala, ganito yung upo natin kasi nasira yung upuan ko. Kailangan ko tuloy bumili ng bago. Pwede pa naman siya, pero hanap ako nung medyo mahaba yung sandalan kasi yung sa akin maliit eh. Ito yung almusal natin, spam. Ang dami nito ah. Guys, ito nga pala yung ilaw pa rin natin, no? Meron pa rin siya. Sobrang tagal nito. Guys, oo nga pala, marami nagtatanong about do sa mga gamit natin sa pag-camping. Yung halimbawa, kasama na rin yung drone at saka yung mga camera ko. Bali may makikita kayo dyan sa screen, somewhere dito sa screen to, kaya dito, may parang basket dyan. Click nyo lang yun pag naka-cellphone kayo o kaya laptop. Pag click nyo yun, makikita nyo doon yung mga product at may mga link yun. Pag click mo yun, pupunta yun sa Shopee. Tapos makikita nyo doon yung product kung saan namin nabili yung mga ginagamit namin dito sa pag-camping o kaya naman sa pag-vlog namin. Kasi may nag-comment doon na hindi ko daw sinishare yung link. Si YouTube kasi hindi niya pinapakita o hindi niya gusto yung ang daming sobrang link doon sa description nakalagay. Kaya ang ginawa niya, add lang. Tapos ano siya, pag click mo yung tab, rekta na kaagad. Mas sinimplify niya. So hindi naman pwedeng gawin sa TV yun. Siyempre, kahit sa TV, kahit sa TV, wala namang Shopee, di ba? Makakapag-Shopee ka lang naman pag sa cellphone o kaya naman sa laptop. Kaya pag tapos niyo nang panoorin sa malaking TV o sa TV, is pwede na kayong pumunta pwede niyo nang open sa cellphone nyo. Tapos pag click nyo doon, makikita nyo doon sa bandang baba ng screen nyo, banda rito, somewhere dyan, may mga product doon pag click nyo yun. May nag-comment kasi noong nakaraan, ang damot ko daw, hindi ko daw sinishare yung link. Siguro hindi nakita ni sir na pag click yung box o yung parang basket, nandun na, makikita nyo na yung mga product. Ang sarap sana kung doon tayo makakain, oh. Kaya lang nag-aambon eh. Dalhin natin to. Marami, dami kong ulam. Sug. Nag-clear, oh. Pinapatuyo ko na lang yung mga hinugasan ko, tapos mamaya ililigpit na natin doon sa lagayan. Pinunasan ko na rin yung ating camper box. Kailangan talagang linisan tong mga plate kasi nga natalsikan ng mantika
bago natin ilagay doon sa kanyang lagayan para hindi siya bumaho at saka para hindi siya kalawangin. So kailangan natin patuyuin. Pakita ko naman sa inyo yung kanilang kubo dito. Kung sakaling, kung wala kayo dalang tent, pwede po kayo dito sa kubo nila. Ito, meron sila dito 2 kubo. Ito po yung isa at ayun pa yung isa. Tingnan natin yung loob. This is 1.5, good for 3. Maganda pala dito. Meron kang table dito sa labas. Tapos meron kang sariling lababo. At yung CR nito, nandun po sa taas. Sana bukas. Ayun. Ayun. Oops. Ayan siya. So meron kang pinakang salas dito. Ayan. Tapos, ito yung room. Ayun. Double deck pala to. Ayan siya. Ito, kasya 2. Tapos sa taas, kasya yung isa. Ganyan po siya. Tapos may bintana ka pa dito. Para pwede ka dito mag-sightseeing. Ayan yung kita mo. Yung overlooking view. Kapatagan ng Batangas. So kahit nagpapahinga ka dito, may view ka pa rin dito sa bintana. Sara natin. Ito rin sa kabila, meron ding bintana. Ayan. Meron ka pang lagayan ng gamit dito. Doon sa ilalim, lagayan ng gamit. At dito, may tambayan ka pa dito. Ito pala, nilagyan nila ng ganito. Kasi nga, umaambon para hindi kayo mabasa dito sa loob. May ilaw din po dito. Ito ay solar. Wala lang kuryente dito. Buhayin natin. Ayun, pwede pang matulog dito. 2 tao. Tsaka dito. Kung sakaling sobra kayo ng 3, tanong natin kay ate kung magkano na yung additional pag sumobra sa 3. Ito, pwede kayong tumambay dito. Yan yung sarili nyong lababo para hindi na kayo umakyat. Kung sakali maghuhugas kayo, magtututbrush. Ayan, tingnan natin kung may tubig. May tubig. Ang ganda naman ng bulaklak dito. Ayan kulay purple, yellow, at saka white. At saka ito masarap guys habang naghuhugas ka. Ayan yung view mo. Okay, dito sa gitna naman guys, meron din tambayan dito. Ito, libre po sa lahat yan. At saka itong hammock, pwede kayong maghammock dito. Pwede rin kayo dito kumain. Ayan, upo kayo dito. Tapos, ayan yung view nyo. Sarap tumambay dito, sarap matulog dito. Ang lamig Habang nagduduyan kayo. Tapos, ayan yung view nyo, kapatagan ng Batangas. At ito naman yung isa pang kubo. Ayan. Kaya lang sarado to. Same lang naman siya doon sa kabila. And dito naman sa taas, merong mga upuan. Yan, pwede mo ring tambayan yan. Meron sila dito 3 tambayan. At kagaya nga kagabi, nag-bonfire tayo dito. Sarap tumambay dito. Wala nang ambon. Sarap nang tumambay dito. And bukod pa dyan, pwede rin kayong mag-swing dito. Kahit mga bata mag-i-enjoy dito Woohoo! Ayan. Habang nagmumuni-muni kayo, ayan yung view nyo habang nagsiswing. Woo! Sarap ng weather dito. Malamig. Hindi ka pagpapawisan. May enjoy mo talaga. So, bali, magliligpit muna tayo ng gamit. And then, after nun, akyat tayo dun sa taas. Tingnan natin yung view deck dun. At saka, meron pa daw sila ate dun na lupa na i-develop dahil nga darating yung December, darating yung long holiday, maraming mga pupunta rito, maraming nagpapareserve. So para ma-accommodate nila, maganda rin pala dito guys sa bagong taon. Kitang-kita mo yung mga fireworks, overlooking. Ito nga pala guys, ang maganda pag ganitong weather, yung umaambon, laging mayroong rainbow. Di ba? Kitang-kita dito. Kung gusto mong ma-experience yung Malabagyo, Mala Sagada, dito po sa Batangas, meron na, pwede nyong puntahan dito sa Vista Manuel. Grabe! Eto na guys, umulan na. Ang lakas! Ayun siya. Papatilan muna tayo ng ulan bago tayo magkarga ng gamit natin, bago tayo magligpit. Guys, bumagsak na yung ating trapal. Naputol siya. Ito naputol. Nag-CR ko, pagbalik ko, ito na. Kailangan na talaga natin magpalit ng ating tolda o trapal. Alright, since bumagsak na siya, ligpit na rin tayo. It's the same old story being told inside my head. I'm too shy to straighten up my bones and be a man.
this wall apart to let you in. My friends say the time's running. Ready na tayo. Ito na yung ating mga gamit. Nakapack na tayo. Tapos ito yung ating riding jacket. Ayan, SPRS. At ayun, salamat muna kay ma'am. Ayan, ma'am, ano po nga po pala yung contact number nyo dito para sa mga magpapareserve? Meron po kaming page, Mount Banoy View. Message nyo lang po ako doon. Tapos ang contact number po namin ay 0917-682-0354. Magkano nga po pala yung inyong ano dito? 350 po per head. 350 per head? Opo. Car camping po plus 200. Tapos 50 po sa parking, 20 sa motor. Sa car po ay 50. Tapos may dalaw po kaming kubo na 1.5. Yan lang po. Tsaka additional po yung optional po yung bonfire. Bonfire. Na 100 pesos. 12 PM yung check-in, 12 PM din kinabukasan yung check-out. Opo. Ayun, Opo. sige po. Thank you, ma'am. Thank you you po. din po. Talagang hindi tayo pinagbigyan. Hinintay ko lang din magkaroon ng araw o medyo mag-clear para makapagpalipad tayo. Pero wala. Para kang nasa Baguio at saka nasa Benguet talaga. Time check, 11 AM. At ganito po yung weather dito. Katanghalian. Siguro pagbaba natin, mainit, maalinsangan. Kaya in-enjoy ko na to. Naligo ako dito kahit malamig. Ang sarap pa rin. Tara, akit tayo. Sasamahan daw tayo ni Ate Rose. Akit po ako. Ayan, again, dito yan sa Vista Manuel. Medyo matarik pa rin yung akyatin dito. Ayan, tara. Eto guys, yung may simbahan, oh. Kaya lang sarado pa. Wala po akong dala. Oo, pagbalik ko na lamang. Oo. Saan po yan? Dito pa, sa simbahan. Sige pa. Sige pa. Makakit tayo guys sa ulap. Ang tarik. Woohoo! Oh, puro ulap. Mas matarik dito. Sa camera ko siguro parang patag lang to, pero patagilid guys, patagilid. Woo! Grabe yung ahon natin Woohoo! Wala tayong makita dito. Dahil nga, sobrang fog. Ito na ata yung pinakang taas, pinakang tuktok. Grabe, napakakapal ng fog dito. Entrance, Habit House. Ito yung Habit House. Nandun sa baba. Nakita ko kasi sa Facebook to Ito rin campsite din to. Magandang campsite din dito. Kaya lang talagang pag humangin, babayuhin kayo ng hangin. Raw camping pwede dito kasi wala silang CR, walang lababo, walang tubig. Talagang raw camping. Hindi ko lang sure kung pwedeng ipasok yung motor. Pagkakaalam ko hindi na pwede, kaya may bakod na dito. So iiwan mo dito yung motor, tapos bibit-bitin mo yung gamit mo dun. Banoy Development and Livelihood Association Incorporated. Ayun. Yun, may akyatan pa dun May guruto dun sa taas, tapos may cross. Ito yung sinasabi ni Ate Rose na pinakang satellite ng mga network. Guys, sayang kung clear. Maikutan sana natin ng drone dito. Feeling ko napakaganda nito pag clear. Guys, after nyo dun sa kila Ate Rose, pwede kayong umakyat dito para, ayan, pumunta dun sa guruto, dito sa taas. Hindi na tayo aakyat kasi wala din tayo makita halos. Alam mo, sumisipol yung hangin Guys, medyo nag-clear dito. Doon pala sa pinakang tok-tok, mayroong mga heart shape. Mayroon pa doon mga view deck kung saan pwede kayo mag-picture-picture. So, habang nagka-campsite kayo doon sa baba, pwede kayong umakyat muna dito para mapuntahan tong guroto at saka makapag-picture-picture doon. Kaya lang sa ngayon, wala kayong makikita kasi nga puro ulap. Ayun. Abangan nyo na lang yung post ni Ate Rose sa kanyang page. Ayan, pag maganda, pag clearing, may clearing. Sige po, thank you po ulit. Sige po, salamat po. Tara, baba na tayo guys. Sobrang lalim nga lang dito. Talagang pababa. Sana hindi tayo mawala ng preno. Engine brake lang. Woohoo! Sarap din ng ganitong weather. Kesa mainit, kesa tarik yung araw.
Dito naman, kahit hindi ka na magpalipad ng drone, dahil nga overlooking, mataas yung lugar, eh tanaw mo na rin naman yung baba. Alright, paalam, Vista Manuel. Eto, ingat kayo guys pababa. Mag engine brake kayo. Kasi nga matarik. Baka mawalan kayo ng preno. Piga-pigain nyo lang yung silinyador. Yung alam nyong kumapit yung belt. Guys, tingnan nyo dito sa baba. Ang clear oh. Walang kaulap-ulap, walang ulan. Nandun lang talaga yung ulap sa taas, sa tuktok. Tuktok na kasi halos yun eh, yung kila ate. Ayun guys, so tingnan nyo. Makapal na naman yung ulap. Guys, pauwi na tayo ng Manila. Ayan. At nasa 4 hours and 17 minutes pa yung biyahe natin mula dito sa Batangas. At dito ko natatapusin yung aking vlog. Maraming salamat. Sana nag-enjoy kayo. Pasensya na kung medyo kukunti yung ating drone shot. Kahit hindi na tayo mag-drone shot, ang ganda naman ng lugar eh. Sana nag-enjoy kayo sa ating moto camping adventure. At bisitahin nyo na ang Vista Manuel dito sa Mount Banoy. Yan. Banoy ata ang tamang pronunciation nila. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood, sumusuporta, at patuloy na manunood sa adventure ni Kuya Jet. Yan. Maraming salamat po. Kita-kits sa mga susunod nating video. Sana hindi po kayo magsawa. Magbiyahe muna ako. Bye-bye. Maraming salamat po. Bye-bye.